Nahulikab ang pagpasok ng tatlong lalaki na ski mask sa tindahan ng trading cards sa New York sa Amerika. Hinarangan nila ang ilang customer na lalabas sana ng tindahan. Hanggang sa naglabas ng baril ang mga salarin at tinangay ang mga cellphone ng ilang customer. Binasag din nila ang mga salamin sa loob ng tindahan para makuha ang mga nakadisplay na trading cards. Base sa investigasyon, umabot sa mahigit 100,000 dolyar o halos 6 na milyong piso ang halaga ng trading cards na tinangay ng mga salarin. Ayon sa may-ari ng tindahan, 40 kalahok sa isang card decorating event ang naroon nang mangyari ang pagnanakaw. Walang nasaktan sa insidente. Patuloy pa ang paghahanap sa mga salarin. Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng Women's Tennis Association tournament sa Pilipinas. Kasabay po yan ang pag-angat ni Alex Ayala sa WTA ranking. Ang venue para sa torneo, silipin sa Sports Bites hatid ni JP Soriano. Sa museum na lang namamasdan ang mayamang kasaysayan ng Rizal Memorial Sports Complex sa pag-host ng World's Tennis Legends. That is the Rizal Memorial Coliseum. Bjorn Borg played there. All tennis greats played there. Pero madudugtungan na yan sa pag-host ng complex sa Women's Tennis Association o WTA 125 Philippine Women's Open. Pinupulido na nga ang renovation ng main tennis court na ito bilang paghahanda sa first WTA event na masasaksihan sa mismong Pilipinas. Para diyan, required ang isang venue nila na may 750 seating capacity. Hinigitan niya ng court na ito na may 2,000 pwedeng manood. Bagong pintura, inayos ang locker rooms, world class. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Tennis Center na makasaysayang Rizal Memorial, ang venue kung saan maglalaban-laban ang mahigit sa 30 sa pinakamagagaling na tennis players sa buong mundo, at kasama po sa nabigyan ng wildcard slot ang ating pambato, ang national pride na si Alex Ayala. Nakadepende ang paglalaro ni Ayala sa Philippine Women's Open sa kung uusad siya sa Australian Open. Mauuna kasi ang simula nito at kung aabante siya sa rounds doon, ay baka hindi agad siya makauwi sa Pilipinas. For her to be successful in the Australian Open, karangalan rin ho ng Pilipinas yan. Pero the players who will be here, because they will fly from Australia to Manila, they are all world class. 32 tennis stars ang nakalinya ring maglaro sa Pilipinas. Depende sa usad ng laro nila sa Australia. Kabilang si Paris Olympic silver medalist Donna Vekic na natalo ni Ayala kamakailan. Ayon sa Philippine Tennis Association, napabilis ang usapan para sa hosting ng Pilipinas dahil kay Alex na ngayon ay number 49 na sa world ranking ng WTA. Malaking pasasalamat talaga na nakuha tayo ng attention dahil sa kanya. Gusto nating gawin para ma-improve yung buong tennis program. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update naman tayo sa sitwasyon sa Albay kung saan nananatili sa Alert Level 3 status ang Bulkang Mayon. Live mula sa Legazpi City, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, kagagaling lang natin sa tanggapan ng PDRRMO dito sa probinsya ng Albay at base sa kanilang huling datos ay nananatili pa sa mahigit 4,000 individual o mahigit 1,000 pamilya ang nananatili sa kanilang 17 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ayon sa kinaukulan, nananatili naman daw sapat ang kanilang mga supplies, mapapagkain man o pangangailangang pangkalusugan. May mga nagkakasakit pero agad naman daw natutugunan at may mapagdadala naman daw ospital kung kinakailangan. Samantala, batay naman sa pinakahuling ulat na nakuha natin mula PVOX, nananatili sa Alert Level 3 ang banta ng Bulkang Mayon na nagpapahiwatig ng patuloy na magmatic unrest at posibleng mapanganib na aktibidad. Naitala ang pagbuga ng lava dome at lava flow kasabay ng 19 na volcanic earthquakes, 297 na mga pagguho ng bato at 57 pyroclastic density currents o uson.
Nakikita pa rin ang banaag o crater glow sa tuktukan ng bulkan, palatandaan ng aktibong magma malapit sa ibabaw. Kaugnay nito, paalala ng mga otoridad, maigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone. Bawal na bawal din ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa paligid ng bulkan. Pinag-iingat din ng publiko sa posibleng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar, lalo na kung may malalakas na pag-ulan. Kaya pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng kinauukulan. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Bubuksan na po bukas sa publiko ang Likhang Filipino Exhibition Halls na tampok ang mga produktong tatak Pinoy. Iba't ibang muebles, tela, damit at pagkain na proudly Pinoy-made ang tampok sa Likhang Filipino Exhibition Hall sa Pasay. Magsisilbi ang one-stop shop ng mga pinagmamalaking produkto ng bansa. May 6 na exhibition halls doon na may iba't ibang kategorya. Taong 1979 ang buksan sa parehong lokasyon ang PhilTrade Center ni nooy First Lady Imelda Marcos. Itinaon ang muling pagbubukas ito sa gaganaping ASEAN Summit sa bansa ngayong taon. Pas na taon, naging masigla ang pagdiriwang nitong weekend ng Pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila. Kasabay ng kanilang pagbigay pugay ang mga deboto, may kanya-kanyang bitbit na panata at dasal. Balitang hatid ni Jamie Santos. Viva Santo Niño! Dinagsa ng mga deboto ang Tondo, Maynila upang makiisa sa kapistahan ng Santo Niño, isang tradisyong patuloy na binubuhay ng pananampalataya at panata. Puno ang loob at labas ng simbahan ng mga debotong dumalo sa banal na misa. Marami sa kanila ang bitbit ang kani-kanilang mga imahe ng Santo Niño, taimtim na nakikiisa sa mga gawain bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap at paghingi ng patuloy na gabay. Kapansin-pansin din ang ilang bata na dinamitan ng kasuotang kahawig ng damit ng Santo Niño, habang ang ilan ay may dalang mga replika na ang ilan ay kasing tanda pa ng kanilang mga anak. Matapos ang misa, ipinabasbas ng ilang deboto ang kanilang mga dalang imahe ng Santo Niño. Sa labas naman ng simbahan, makikita rin ang mga imahe ng Santo Niño na sinasayaw bilang pagpapahayag ng saya at debosyon. Tinatayang nasa 7,500 ang dumalo sa kapistahan bandang 1:00 ng hapon nitong linggo. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ilan sa mga deboto ang nagbahagi ng kanilang personal na panata at panalangin. Ayon kay John Pascual, isang deboto na lumaki sa Tondo, 5 taon na sa kanya ang imahe ng Santo Niño. Bata pa lamang anya ay kasama na niyang nagsisimba ang kanyang lolo. Isang debosyong pamana at patuloy niyang pinanghahawakan hanggang sa ngayon, kung saan nakakatulong na rin siya sa pag-aalaga at paglilinis ng altar ng Santo Niño. Lahat po ng meron ako ngayon dahil po sa Santo Niño kasi dito nga po laki sa Tondo. Kami po ng lolo ko, bata pa po ko, lagi niya po kong karay-karay tuwing Biyernes magsimba. Para kami may magandang sa buhay, para malayo yung sa disgrasya, sa sakit. Si Ellen Aranzado, mahigit 30 taon nang inaalagaan ng kanyang Santo Niño. Ang Santo Niño raw ang kanyang takbuhan tuwing nagkakasakit ang mga anak. Ito pong si Santo Niño, pag dito kami humiling, lalo na pag may mga sakit anak ko, talagang binibigay niya kung anong hiling ko, na pinagagaling talaga. Kasabay ng pagdiriwang sa Tondo, dinagsari ng mga deboto ang Santo Niño de Pandacan Parish, kung saan makikita ang mga taong nakaluhod at tataimtim na nagdarasal sa harap ng altar ng Santo Niño. May mga bata at matatandang deboto ring bitbit ang kani-kanilang mga imahen. Para sa mga deboto, ang kapistahan ng Santo Niño ay hindi lamang isang tradisyon, kundi patunay ng patuloy na pag-asa, pananampalataya at pananalig sa Batang Jesus. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipagpapatuloy na po mamaya ang pagdinig ng Senado sa questionableng flood control projects. Kabilang po sa mga pinadadalo riyan, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bumalik na sa Pilipinas. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav?
Connie, sa ngayon wala pang kumpirmasyon kung dadalo yung mga inimbitahan pati na rin mga sinabpina na resource person sa pagdinig nga mamaya ng Senate Blue Ribbon Committee. Alauna ng hapon mamaya magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon sa mga anomalyang flood control projects. 12 ang sinabpina ng Blue Ribbon, kabilang sina dating DPWH Secretary Manny Bonoan, dating Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating DepEd Yusek Traigiv Olayvar na pawang tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Inaasahang matatalakay ngayong araw ang Cabral Files o yung files ng DPWH na naglalaman umano ng insertions ng mga mambabatas at miyembro ng gabinete. Imbitado rin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para ibahagi ang nalalaman niya sa Cabral Files. Noong Nobyembre ang huling pagdinig ng Blue Ribbon kung saan idinawit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo ang ilang pang politiko at DPWH officials sa flood control kickbacks. Hindi naman dumalo ang 17 congressman na inimbitahan ng Senado kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Connie, ayon sa isang source ay ilang beses nang pinuntahan ng Senate Office of the Sergeant at Arms ang bahay ni dating DPWH Secretary Bonoan pero wala raw ito roon. Matatandaan natin na kahapon ng umaga umuwi si Bonoan galing sa Amerika pero kaninang umaga ay chinek daw ulit ito ng OSAA at wala siya sa bahay. Hanggang ngayon wala pa rin tayong kumpirmasyon kung dadalo siya sa pagdinig mamaya. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. After ng successful na pagganap niya sa Cruz vs. Cruz, ready na si Vina Morales sa kanyang new character sa upcoming Kapuso show na Born to Shine. So this is a different character. Nakita niyo naman, nakaayos ako, artista, singer, diva. Ang kaibahan ng role ni Daara because she's a very feisty. She's a very strong woman. She's a survivor. A little bit strict when it comes to her daughter. Of course, no? I mean, she's syempre ang ano din niya is talagang mapagmahal din naman sa family. It's just that mataas yung dream niya and mataas din yung expectations niya para sa anak niya. Chika ni Vina, iikot ang kwento ng Born to Shine sa mundo ng music. Gagampanan niya ang role ni Dara Halari na isang successful singer. Bilang paghahanda, nag-research si Vina para sa kanyang role. May close coordination din daw siya sa director at scriptwriters ng series. Malaking bagay rin daw ang magiging look niya sa series na kaiba raw sa karakter niyang si Felma sa Cruz vs. Cruz. Makakasama ni Vina sa series ang Sparkle Stars na sina Michael Sager, Zephanie at Olive May. Pati na rin ang iba pang stars gaya ni na Manilyn Reynes, Tina Paner, Smokey Manaloto at Rosel Nava. Pumailalim ang isang motorsiklo matapos itong mahagip ng isang truck habang dumaraan sa pakurbang bahagi ng zigzag road na yan. Diyan po yan sa Antipolo, Rizal. Dead on the spot ang rider. Matapos maiwan sa ilalim ng truck. Nahirapan ang mga rescuer na tanggalin ang kanyang pagkakaipit sa truck. Lubhahong sugatan naman ang angkas matapos magulungan rin ng truck. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital. Sabi ng pulisya, napagkasunduan ng dalawang panig na sasagutin ng may-ari ng truck ang pagpapalibing sa rider at pagpapagamot sa kanyang angkas. Dagdag detalye tayo sa pag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Dati inihain sa Kamara ngayong umaga ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ito ni Atty. Andre De Jesus dahil sa anyay graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ng Pangulo. Ayon kay De Jesus, impeachable ang mga sumusunod na ginawa ng Pangulo. Ang pag-utos at pagpayag sa umano'y kidnapping at surrender ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagiging umano'y drug addict ng Pangulo na nakakaapektoan niya sa mga desisyon at liderato ng Pangulo, pagkabigo ng Pangulo na i-veto ang mga unprogrammed appropriation at iba pang anyay unconstitutional na provision ng 2023, 2024, 2025 at 2026 budget, pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control project, at pagtatag na Independent Commission for Infrastructure para kanlungin umano ang mga kaalyado. Sabi ni De Jesus, nagpakita ang Pangulo ng pattern ng katiwalian, pagtataksil sa konstitusyon at moral unfitness.
at ang patuloy raw na pananatili ng Pangulo sa pwesto ay makakasira sa demokratikong pamamahala, kaya nararapat daw itong ma-impeach. Ang anumang impeachment complaint na inihahain sa Kamara ay dapat i-endorso ng kahit isang kongresista. Ang naturang reklamo, in-endorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Lisay. Ayon sa Office of the Secretary General ng Kamara, itatransmit nila ang reklamo kay House Speaker Bonji B, alinsunod sa konstitusyon at rules ng Kamara. Sabi naman ng Makabayan Bloc, may sarili silang impeachment initiative laban sa Pangulo at i-aanunsyo nila ito sa takdang panahon. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Magandang balita naman sa mga mamimili. Bumaba po ang presyo ng maraming gulay dyan sa may Blumentritt Market sa Maynila. Ang 200 pesos na Baguio beans noong nakaraang linggo, 60 pesos per kilo na ngayon. 20 pesos din po ang natapya sa kada kilo ng kamatis na mabibili ng 100 pesos. 80 pesos naman ang patatas. Nasa 100 pesos per kilo ang puting sibuyas at 120 pesos naman ang pulang sibuyas. Ang repolyo nasa 70 pesos ang kada kilo. Aabot naman sa 400 pesos per kilo ang siling labuyo. Nasa 120 pesos ang kada kilo ng luya, habang 140 pesos ang bawang. Ayon po sa ilang nagtitinda roon, nakapagpapababa ng presyo yung matumal na bentahan dahil po sa dami ng mga angkat na gulay. Sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, nasa 40 hanggang 150 pesos ang kada kilo ng Baguio beans sa NCR. 120 hanggang 190 pesos ang kamatis. 100 hanggang 200 pesos ang patatas at mabibili naman ng 100 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng imported na puting sibuyas. 110 hanggang 180 pesos per kilo ang imported na pulang sibuyas, habang 160 hanggang 190 pesos ang lokal na pulang sibuyas. Nasa 50 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng repolyo. Depende po yan sa klase ng inyong bibilhin. 350 hanggang 700 pesos ang per kilo ng siling labuyo. 110 hanggang 200 pesos ang luya. 350 hanggang 400 pesos naman ang lokal na bawang, habang 120 hanggang 190 pesos ang imported. Abiso po, simula na bukas, January 20 ang dagdag singil sa North Luzon Expressway. Aprobado na yan ng Toll Regulatory Board para matiyak daw na tuloy-tuloy ang operasyon, maintenance at pagpapabuti ng serbisyo ng NLEX. Sa open system o mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, magiging 85 pesos na ang toll ng mga Class 1 vehicle, gaya ng kotse at SUV. 211 pesos naman sa mga Class 2 tulad ng bus at maliliit na truck, at 254 pesos sa mga Class 3 gaya ng malalaki o container trucks. Kung end-to-end ang biyahe nyo mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, magiging 440 pesos na ang toll ng mga Class 1, 1,099 naman sa mga Class 2 vehicle at 1,319 sa mga Class 3. Mula sa music, fashion hanggang sa pop culture events, 2016 was truly an iconic year. Heto ang pa-throwback ng ilang kapuso stars para sa 2016 trend. Sa entry ni Ding Dong Dantes, matchy-matchy ang wifey niyang si Marian Rivera at panganay nilang si Zia. Fresh naman ang peg ni Alden Richards. Si Bea Alonzo, inalala ang good friends, trips and memories niya, isang dekada na ang nakalilipas. No bad hair year naman para kay Barbie Forteza na may repost ng kanyang bangs hairstyle. Isa pang special, 10 years ago, ang Encantadia 2016. Si Gabby Garcia, idinamay na sa entry niya ang kanyang Sangre Sisters na sina Kylie Padilla, Sania Lopez at Glyza De Castro. Hindi rin nagpahuli sa trend ang ilang ex-PBB housemates. Looking young and binatilyo noon sina Michael Sager at Josh Ford. Habang certified models at baddies na sa kaparehong panahon sina Mika Salamanca at Ashley Ortega. Pati na rin si Shuvi Etrata.